Sa susunod na banggitin mo ulit ang pangalang yan sa harapan ko, mapapatay na kita. Galit na banta sa kanya ni Reynaldo. Pero si Catrice ay umikot lamang ang mata at halatang hindi naniniwala sa banta nito. Kita naman kasing sunod-sunuran lamang ito sa kanya. Bandang 9:00 na ng gabi nang magbiyahe kami papunta sa pier. Nasa harapan iyong SUV na sumundo sa akin. Tapos may 3 itim na van na nakakonvoy sa likuran ng kotseng sinasakyan namin. Si Catrice ang nagdadrive nitong sinasakyan namin dahil si Reynaldo ay nasa unahan. Nabigla pa ako nang biglang huminto ang sasakyan at halos masubsob ako sa upuan. "It's time for your first surprise," nakangising sabi ni Catrice, kaya nagtaka ako. Nanlaki ang aking mga mata nang makita sa gilid ng bangin si Alex na nakaluhod sa lupa at duguan. Bugbog sarado siya dahil putok ang mukha niya, habang ang ibang bahagi ng katawan niya ay may mga pasa at namamaga. Puno rin ng dugo ang lahat ng kasuotan niya. Nanginginig ang buong katawan ko at nag-uunahan ang mga luha ko sa pagpatak dahil sa nasasaksihan ko ngayon. Lupaypay na si Alex pero patuloy pa rin ang pagpapahirap nila sa kanya. "Kita mo yan? Akala mo ba talagang makakatakas ka sa amin nang hindi namin malalaman? Look what you've done to that poor and stupid man." Nang iinsultong tura ni Catrice sa akin habang nakasandal siya sa sasakyan. Lumabas siya para panoorin ang halos naghihingalo ng si Alex. "Napakahayop niyo talaga. Mga wala kayong puso." Mangiyak-ngiyak na sigaw ko sa kanya. Pinagtawanan niya lamang ako, saka ibinaba ang bintana ng sasakyan at hinawakan ng mahigpit ang baba ko paharap sa direksyon ni Alex. "Just watch carefully," nakangising sabi nito, at ganoon na lamang ang pagbaliktad ng sikmura ko nang biglang barilin ni Reynaldo sa ulo si Alex. Ako mismo ay halos mabingi sa lakas ng sigaw ko dahil sa nakita. Pagkatapos ay tuluyan akong sumuka sa sasakyan. Nadadagdagan pa ang panginginig ng aking buong katawan at tila may nakadagan sa dibdib ko dahil sa nakita kong pagpatay. Hingal na hingal ako sa panginginig ko at pagsusuka. Nagulat ako nang biglang kalampagin ni Reynaldo ang sinasakyan ko para lang kunin ang aking atensyon. "Nakita mo bang mabuti yon? Yan ang nangyayari sa mga traidor na tumitira sa akin patalikod. At ganyan-ganyan din ang sasapitin ng asawa mo kapag hindi niya ako tinigilan." Galit na pagbabanta nito, kaya natriple pa ang takot ko. "Please, huwag mong sasaktan ang asawa ko." Halos mautal na ako sa panginginig ng magsalita. "Madali lang akong kausap, Christina. Basta, susunod ka lang sa lahat ng gusto ko at gagawin mo lahat ng utos namin ni Catrice. Walang masamang mangyayari kay Charlie o sa mga bata. Simple, di ba?" Patuyang pahayag nito sa akin. Dahil sa matinding takot para sa mga minamahal ko, ay napatango lang ako sa kanya. "Susundin ko ang gusto nyo. Basta huwag nyo lang silang gagalawin. Pangako ko sa kanila," habang patuloy na umiiyak. "Good girl," nang uuyam na papuri ni Catrice. "Bakit nyo ba to ginagawa? Wala naman akong kasalanan sa inyo." Napahinto sila sa pagbalik sa sasakyan dahil sa tanong ko. Paulit-ulit, "I want revenge and money." Tapos, singhal nito. "Kung pera lang ang gusto mo, ibibigay ko kahit magkano, basta tigilan mo na ako, Catrice. Please." Pagsusumamo ko sa kanya, alam kong hindi dapat ako nagmamakaawa sa demonyong katulad niya. Pero sa estado ko ngayon ay wala naman akong mapagpipilian. "I'm sure Charlie can give me a lot of money, but I will never be satisfied with that. Makukontento lamang ako kapag nakaganti na ako sa paraang gusto ko. Mas swerte ka nga dahil gwapo si Stan. At least, ang magpapakasasa sa'yo gwapo at matanda lang ng ilang taon kay Charlie. Pero ang lalaking ginamit ni Charlie para babuyin ako ay isa lang basura. Alam mo, sa tuwing maaalala ko iyon, parang may mga insektong gumagapang sa katawan ko at nagpapasiklab lalo ng galit ko." Mahabang litaniya nito.
Ginawa lang ni Charlie iyon para pagbigyan ng kakatihan mo. Sumbat ko sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nitong susugurin ako, pero pinigilan siya ni Reynaldo. Catrice, kailangan na nating umalis. Mas mahalaga ang plano natin kaysa makipagbangayan ka rin kay Christina. We will get rid of her soon. Kaya huwag ka nang mag-aksaya ng pagod sa kanya. Saway nito. Mabilis namang kumalma si Catrice at binalingan ako ng matalim na tingin. Sa bagay, tama ka. Okay, let's go. Pagpayag nito. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa biyahe namin. Hindi maubos-ubos ang luha ko dahil sa magkakahalong emosyon na lumulukob sa katauhan ko. I just saw someone died a while ago. Pinatay si Alex dahil tinulungan niya akong makarating ang mensahe kay Alexander. Kasalanan ko ang pagkamatay niya. And now, here I am, waiting for my own doom. Confirmed na ba ang location? Tanong ko kay Larry. Bago naputol ang linya ni Alex habang kausap si Alexander, ay naibigay nito ang address ng Pierre kung saan daw makikipagkita si Catrice sa mga rations na kukuha sa asawa ko. Magkakamatayan muna kaming lahat bago nila madala sa ibang lugar si Christina. Yes sir, it's confirmed. Nakahanda na ang kapulisan, maging ang mga sundalo at coast guards na tutulong sa atin mamaya. Tugon ni Larry. Hindi ko na maipaliwanag ang galit at pag-aalalang pumupuno sa dibdib ko ngayon. Alexander, how about the possible rerouting escape roads? Lahat ba ay may taong nagbabantay? Baling ko kay Alexander. Mabilis itong seryosong tumango. Bakas din sa mga mata niya ang pangamba. I got everything covered. Aniya. Isa na lang ang hindi pa sigurado. Iyon ay ang negosasyon yung ginagawa kay Marcos ngayon at ng mafia boss. Sabi ko, magtiwala na lang tayo sa kanya sir. Kahit kailan ay hindi ka pa naman binigo ni Sir Marcos. Siguradong gagawin niya ang lahat para maging maayos ang daloy ng plano natin. Saad ni Larry. Sadyang pinagagaan niya ang loob ko para hindi ako lalong matense. It's been 4 days and 3 nights without any sure news about Christina. Kahit isang katibayan lang sana na ligtas siya at nasa maayos na kalagayan ay sapat na sa akin para hindi labis na mag-alala. Pero wala. Simula daw kasi nang malaman ni Catrice na sinasabotahe ni Alex ang mga plano nila, hindi na sila muling pinalalapit ng mga ito sa asawa ko. At hanggang ngayon, hindi na rin namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Sir, narito po ang mga magulang ni ma'am. Gusto raw po kayong makausap. Pagbibigay alam ng sekretarya ko ng tuluyan ng makaalis si Alexander at Larry para kumpletuhin ang mga kakailanganin namin mamaya. Hayaan niyo silang makapasok. Tugon ko. Malungkot at halatang pagod ang itsura ng mami at daddy ni Christina. At dahil dito, ay lalo pa akong nagigilty sa kanila. Anak, may balita na ba kay Christina? Tanong agad ni Mami Sandra. Nang tuluyan na silang makaupo, kahapon lamang siya lumabas sa ospital kaya halatang nanghihina pa rin ang katawan nito. Humingi na po kami ng tulong sa mga kinauukulan at sana nga po ay mabawi na namin siya ngayong gabi. Ginagawa ko po ang lahat para mailigtas siya. Kaya wag na po kayong masyadong mag-alala at magpalakas pa po kayo. Malumanay na paliwanag ko sa kanya. She's the only child we have left. Nawala na siya sa amin ng mahigit 3 taon at baka hindi na namin kayanin kung mawawalay na naman siyang muli ng matagal sa amin. Malungkot na sambit ng daddy niya. Parang pinipiga ang puso ko sa narinig, kaya nagbuga ako ng hangin. Hindi ko po hahayaang mangyari iyon, Dad. Gagawa at gagawa po ako ng paraan kahit maubos pa po ang pera ko o ang buhay ko. Serenserong pangako ko sa kanila. Hinawakan ni Mami Cassandra ang mga kamay ko bago nagsalita. Maraming salamat, Charlie. Napakaswerte ni Christina sa'yo. Banayad na sabi ni Mami. Mas maswerte po ako sa anak ninyo dahil napakabuti niyang asawa. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng 2 anak na lalong nagbigay kulay at nagpasaya sa aking mundo. Ngumiti ng malungkot ang mga ito.
Iyan pa ang isang bagay na nais naming tanungin sa'yo. Kumusta ang kambal? Tanong naman ni Daddy. Halos hindi po sila kumakain at madalas nagigising sa madaling araw at hinahanap ang mami nila. Awang-awa na nga ako dahil hindi ko masabi sa kanila ang tunay na kalagayan ni Christina. Natatakot akong baka lalo nilang damdamin at baka kung ano pang mangyari sa kanila. Paliwanag ko. Lalo pang lumamlam ang mga mata nila sa sinabi ko. Panibagong sunod-sunod na kirot sa puso ko ang dumaan sa aking dibdib dahil mula nang mawala si Christina ay hindi ko na ulit nakita ang ngiti sa mata ng mga anak ko. Minsan, gusto ko nang sisihin ang sarili ko dahil kung hindi ko sila dinala rito ay hindi mangyayari ang ganito. Kawawa naman ang mga apo ko. Malungkot na usal ni Mami. Kung gayon, ay mauna na kami para hindi kami makaabala pa sa iyo anak. Paalam ni Daddy at inalalayan ng asawa niya sa pagtayo. Maraming salamat po sa pagdalaw nyo. Mag-ingat po kayo pabalik. Pero makabubuti rin siguro kung puntahan nyo po muna ang mga bata. Suhestyon ko sa kanila. Ngumiti naman ang mga ito sa katumango. Mabuti pa nga iho. Sige, at tutuloy na kami. Muling paalam ni Daddy. Inihatid ko sila hanggang sa elevator at saka lamang ako bumalik sa opisina ko nang ganap na silang makababa. Pagbalik ko sa loob ng opisina ko ay siya namang pagtunog ng cellphone ko. Nang makitang si Marcus ang tumatawag ay agad ko itong sinagot. Marcus, anong update pare? Agad kong salubong sa tawag niya. Narinig ko itong bumuntong hininga. Kinabahan ako sa tono ni Marcus nang magsalita ito. Lalong dumagundong ang dibdib ko nang ganap na naming marating ang destinasyon namin. Mabuti na lamang at kahit paano ay binigyan nila ako ng mahabang jacket dahil kung hindi, baka magyelo na ako sa sobrang lamig. Malakas pa ang hangin kaya lalo kong naramdaman ang ginaw. Hoy, bilisan mo ang lumakad at baka naiinip na si bossing sa'yo. Singhal sa akin ni Reynaldo kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Halos itulak na ako ni Catrice para lamang bumilis ang lakad ko. Look over there. Turo ni Catrice sa akin. Nilingon ko ang sinasabi niya. Iyan ang magdadala sa'yo sa bago mong tahanan. Nakangising bulong nito sa akin. Napalunok na naman ako sa kaba at ang mga luha ko ay nagbabadya na namang sumungaw. Sinalubong kami ng mga matatangkad na kalalakihan. Sa palagay ko ay ito na ang mga Russians na sinasabi nila. Mga nasa 10 siguro o mga ito at lahat sila ay armado. Ramdam na ramdam ko na din ang panginginig ng buong katawan ko sa matinding pangamba. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na sasapitin ko ang ganitong kapalaran. Pero kung ito lang ang paraan para maprotektahan ko ang mga minamahal ko laban sa mga masasamang taong ito, handa akong isakripisyo ang aking sarili. Where's the girl? Tanong noong isa at nakangiting lumingon sa akin si Catrice. She's here, anunsyo niya at halos kalad ka rin ako palapit sa kanila. Get her to the boat, utos noong nasa harap. Wait, we want our money first, pigil ni Reynaldo. You can have it after the boss saw her, sagot nito. Medyo malabo ang mga accent nila sa pagsasalita ng English pero kahit paano ay naiintindihan pa rin naman. Boss Stan is here? Gulat na tanong ni Reynaldo. Yes, sagot nito. Let me greet him first then. Excited na sabi ni Reynaldo. Maging si Catrice ay malapad ang pagkakangiti. Mukhang sa barko pa lang, may bakbakan ng magaganap. Baling sa akin ni Catrice na halatang tuwang-tuwa. Hayop ka, Catrice. Makakarma ka rin sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Gigil na sagot ko sa kanya. Who cares? Ang mahalaga, makaganti ako sa iyo at kay Charlie. Patuyang sagot nito. No. Mr. McCullough said he wants to meet the lady first. Putol naman noong lalaki kay Reynaldo. Halatang nayumot iyong dalawang demonyo pero wala naman silang nagawa.
Halos ayaw ko nang nailakad pa ang paa ko sa matinding takot na nararamdaman ko. "This way please," maghalang nasabi noong Russian. Nagtaka pa ako dahil napakagalang ng pagkakasabi niya sa akin. Kaya kahit atubili ako, ay sumunod pa rin ako. Dahil baka kung ano pang gawin nila sa akin kapag nagmatigas pa ako. Habang naglalakad sa makipot na pasilyo na iilan lamang ang ilaw, ay hindi ko na mapigilang umiyak. Sobrang sikip ng aking dibdib at mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ko sa harap ng aking dibdib. Huminto kami sa isang pinto, saka muling nagsalita yung lalaking naghatid sa akin dito. "The boss is waiting for you inside. You may come in now," sabi nito. Nilingon ko siya, ngunit wala akong maaninag na emosyon sa mukha niya. Dahan-dahan kong pinihit ang seradora at medyo nasilaw pa ako dahil napakaliwanag ng ilaw sa loob. Hindi pumasok yung lalaki at isinara lamang ang pinto pagpasok ko. Napapitlag pa ako sa paglapat ng pintuang sumara sa likuran ko. May isang matangkad na lalaking nakatayo malapit sa bintana at agad itong lumingon nang marinig ang pagsara ng pintuan. Napasinghap ako nang direkta itong tumingin sa akin. Hindi ito umalis sa kinatatayuan at mataman lamang akong tinitingnan. He's really tall, almost 7 feet. I think blonde hair, pointed nose, white skin, and a pair of blue eyes. "You're very, very pretty in personal. I think I wanted to regret my decision earlier." Malalim ang boses nito nang magsalita. Hindi gaya ng mga tauhan niya. Matatas siya sa pagsalita ng Ingles. "What's your name?" tanong niya sa akin. Mukha siyang dominante at maotoridad, pero hindi naman siya mukhang masama. Hindi rin siya mukhang mafia boss, dahil mas mukha pa nga siyang model ng men's magazine. Akala ko pa naman kapag mafia boss, balbasan, maraming tattoo, at mukhang wrestler ang itsura. Pero bakit itong isang ito ay parang hindi mo aakalaing miyembro ng mafia group? "Christina," mahinang sagot ko. "A beautiful name for a very stunning woman. I felt really bad for what happened to you. I extend my apologies." Manginoong sabi nito. Nagtataka ako sa inaasal niya. Bakit parang ang bait naman niya sa akin? Hindi ito ang inaasahan kong pagtrato na makukuha ko mula sa kanya. Pero nabuhayan ako ng loob. Kung ganito lamang siya kabanayad magsalita, baka pwede ko siyang mapakiusapan. Mabuti na lamang at magaling siyang mag-English. Ang problema ko lang ay ang tinging ipinupukol niya sa akin. Lalo na nang pasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago bumalik sa aking mukha. "Sir, will you please listen to what I have to say?" Pakiusap ko sa kanya. He looked at me a bit amused, kaya lalong nabawasan ang aking kaba. "Go ahead," sagot nito. Agad nagliwanag ang mukha ko sa sinabi niya, kaya pinahid ko ang aking mga luha. "Sir, please let me go. I was kidnapped and just forced to be here. If you're worried about the money you've paid for those scumbags, I can give it back and more." Mabilis na pagsusumamo ko sa kanya. Kasi kung iniisip lamang niya yung perang ibinayad niya, sa 2 halang ang kaluluwang iyon, kayang-kaya kong triplihin o mas malaki pa. Basta pumayag lamang siya na palayain ako. Tumaas ang kilay niya, saka ngumiti sa akin. Hindi katulad ni Reynaldo at ng mga tauhan nito. Wala akong makitang pagnanasa o pambabastos sa mga titig niya sa akin. Mas mukha pa nga siyang natatawa sa itsura ko. "You don't need to do that," sabi naman ito, kaya kinabahan na naman ako. Hindi ba siya pumapayag? "Please sir, tell me what you want me to do for you to set me free." Patuloy kong pakiusap sa kanya. "You're willing to do anything?" he said in a challenging look. Napalunok naman ako at parang bigla ay gusto kong bawiin ang sinabi ko. Pero kung papalayain niya ako,
Bakit hindi? 'Di ba? What do you want? Ninenerbiyos na tanong ko sa kanya. Lumapit ito sa akin at kinailangan ko talaga siyang tingalain dahil sa tangkad niya. Bahagya pa siyang yumuko para tapatan ang mukha ko. Kaya napalunok ako. Ilang beses din akong napakurap dahil ang lapit na ng mukha niya sa akin at halos maamoy ko na ang alak mula sa kanyang hininga. I really regret it now. Really. Usal nito habang nakatitig sa akin. Nangangawit na iyong leeg ko pero hindi ko naman maihiwalay ang paningin ko sa mga mata niya. Regret what? Halos pabulong na tanong ko. Hindi ako makahinga ng maayos dahil sa posisyon naming dalawa. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang bigla siyang dumiretso ng tayo at bahagyang lumayo sa akin. I'm a man of integrity and I value a word of honor. Although I regret it so much right now, I don't take something or someone that is already belong to someone else. Seryosong sabi nito. Hindi agad rumestro sa akin ang sinabi niya. Kaya ilang beses ko itong inulit-ulit sa aking utak. Are you saying, I know you're married? Pakli nito at dumagundong na naman ang pangamba sa aking dibdib. What if may gawin siyang masama kay Charlie? Dahil alam niya na ang tungkol sa akin at sa amin. Hey, please don't hurt my husband. Samo ko sa kanya. Tumawa ito kaya lalong naligalig ang puso ko. Walang pwedeng manakit kay Charlie. Mamamatay muna ako bago mangyari iyon. Don't worry about that. I won't hurt him or you. Pahayag niya. Mariing napapikit pa ako sa tuwa dahil sa sinabi niya. You have a very good husband, you know. He's willing to pay so much for you. Well, if I were him, I would do the same. You're very stunning. You're one of the most beautiful women I've ever seen in my entire life. How I wish to have you for myself. But I can't go back with my own words. I have a reputation to maintain as a powerful leader. Mahabang dagdag pa nito. Ang ibig bang sabihin nito? Pakakawalan niya na ako? Sa tono ng pagsasalita niya, parang kilala niya ang asawa ko. Nagkita na ba sila? Please make it clear. I'm getting more confused right now. Hiling ko. Do you miss him? Your husband, I mean? Bigla ay tanong nito. Imbes na sagutin ako, tumango ako sa kanya. Yes, very much. Naiiyak na sambit ko. I miss him terribly, that I want to die. Sa buong panahon na nasa poder ako ni Catrice, ay pinamamahayan ng matinding takot at pagkasuklam ang mga taong iyon. Lagi kong hinahanap-hanap ang mga yakap ni Charlie. Pakiramdam ko, magiging ligtas lamang ako kapag kasama ko siya. Then, it's time for you to see him again. Deklara nito. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Tama ba iyong narinig ko? Ganun lamang ang pagkamangha ko nang bumukas ang maliit na pintuan sa kaliwa ko at lumabas mula roon si Charlie. Halos mapugto ang hininga ko at hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Nanigas ang buong katawan ko at hindi ko maarok sa isip ko kung totoo ba ang nasa harapan ko. Nananaginip ba ako o epekto na ito ng matitinding paghihirap na pinagdaanan ko? Dumako ang paningin ko sa malamlam niyang mga mata. May luha na ang mga mata niya at doon pa lamang ay nabagbag na ang damdamin ko. Baby, it's really me. Paos na pahayag ni Charlie sa pagkatutulala ko at nagtaas baba ang aking dibdib sa pagbalot ng matinding emosyon sa akin. Patakbo akong lumapit at yumakap sa kanya. Charlie! I hugged him tight, so tight that I felt my body trembled in delight of seeing and touching him again. My wife! Usal niya. Ramdam ko rin ang bigat ng kanyang dibdib dahil sa malalim niyang paghinga. Ako naman ay parang hindi maubos-ubos ang luha ko sa kaiiyak habang mahigpit na nakayakap sa kanya.
ganun din siya sa akin. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Pautal-utal na sabi ko habang patuloy sa mga paghikbi. Wala na akong pakialam kahit ano pang hitsura ko ngayon. Ang mahalaga, kasama ko na ulit siya at damo ko na ang init ng mga yakap niya. Please be calm. You're safe now. Paniniguro nito sa akin kaya lalo pang lumakas ang iyak ko. Sari-saring emosyon ang pumupuno sa akin pero ngayong nasa bisig na ako ni Charlie ay dama kong ligtas na talaga ako. Kapag kasama ko siya ng ganito, napapanatag ang loob ko dahil pakiramdam ko walang pwedeng manakit sa akin basta nariyan lang siya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umaatungal sa kaiiyak pero nang mailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko ay unti-unti na akong kumalma. Thank you. Thank you for finding me, hubby. Madamdaming sabi ko sa kanya nang tingalain ko siya. He cupped my face with his hands and gave me a warm kiss. It is supposed to be a short kiss, but I really miss him so much. That's why I wrapped my hand around his neck and kissed him deeper. Nagulat lang ako nang biglang tumikhim si Stan. You can continue that later because we still have people to deal here with. And besides, I'm already getting jealous here. Paalala nito na may halong biro, kaya medyo napangiti ako. Pero si Charlie ay mukhang galit dahil alam kong naaalala niya ang tungkol kina Catrice. How come you're here? Usisa ko kay Charlie. Because I love you so much and I won't let anyone take you away from me. Masuyong tugon niya. Namula agad ang mukha ko dahil napaka-cheesy ng pagkakasabi niya at talagang ngumiti pa ng malapad si Stan. Parang bulang nawala ang lahat ng takot ko at ngayon ay napalitan ng kilig. Well, he paid $100 million to have you back. His man, Marcus, was so smart in making a deal with me. Actually, the first time I saw the pictures of you sent by them, I immediately got excited. I already like you, to be honest. Pahayag ni Stan. Napalingon ako kay Charlie para tingnan ang reaksyon niya. Pero mabuti na lamang at hindi naman nagbago ang aura niya. Thank you so much for accepting our offer, sabi ni Charlie sa kanya. You're just lucky that I value marriage. If only Christina wasn't married, even if you give me billions of dollars, I won't give her up. Sabi nito. Nanlamig ako sa sinabi niya. Naramdaman yata ni Charlie ang naging tugon ng katawan ko kaya masuyo niyang hinaplos ang braso ko para ipaalam sa aking ayos na ang lahat. Kaya muli akong bumaling kay Stan. Still, thank you very much, sir. Pasasalamat ko sa kanya. Oh please, just call me Stan. I'm not that old. Nakangiting saad nito. Okay, Stan. Thank you very much. Inulit ko. Tumango lamang ito. Now, you need to hide so that we can welcome our special guest for tonight. Sabi nito, kaya nagtaka ako. Guest? Yes, Reynaldo and Catrice. It's time for them to pay for fooling me, he said in dangerous tone. Ang kaninang banayad at payapang mukha niya ay napalitan ng nakakatakot na aura. Kahit galit na galit ako kay Catrice, ay medyo natakot ako para sa kahihinat na niya sa kamay ni Stan Machalow. Dumako kami ni Charlie sa maliit na kwartong pinanggalingan niya kanina. Mula pala rito ay talagang dinig mo agad ang mga nangyayari sa labas.